Ngayon ay pag-aaralan natin ang dalawang tekstong ito mula sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 14 at 15. Napakahalaga at napakaganda ang sinasabi at ipinapaliwanag ng dalawang tekstong ito mula sa panulat ni Pablo. At ganito ang kanyang sinasabi: sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit, ang kinapupuutan ko, yun ang ginagawa ko. So, itong si Pablo, meron siyang karanasan sa buhay na gustong ipaliwanag dito. Si Pablo, nalalaman niya, kasama siya na ang kautusan ay espiritual. Ito yung kautusan ng ating Panginoong Diyos. Nalalaman niya ang kautusan ng Diyos ay espiritual. At tinatanggap niya na siya ay makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ito ang kanyang ugali noon. No? And then, nalaman niya na ang kautusan ay spiritual. So, napag-ibanan niya ito. Kapag ang kautusan na spiritual ay siya niyang ikinabuhayan, mawawala sa kanyang buhay ito. Ngunit sa pagpapatuloy niya ganito: sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Dito, tinatanggap niya na may ginagawa siya na hindi niya nalalaman. Ipagpatuloy muna natin. Sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit, ang kinapupuutan ko, yun ang ginagawa ko. Ngayon, meron siyang hindi nais na gawin, ngunit ginagawa niya. Nakilala niya yung hindi niya nais na gagawin niya o ginagawa niya dahil dito sa spiritual na kautusan na ito. Ngayon, nililiwanag niya ito, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Dito tayo hahanap ng mga bagay na gusto niyang ipaliwanag. Meron siyang hindi nais, no? Sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Parang ganito. Siya, ayaw niya na mapagsamantalahan siya. Ngunit siya, nakakagawa siya ng pagsasamantala. No? Ayan. Hindi niya nais na ito yung sapagkat ang hindi ko nais niya, hindi niya nais o ayaw niya na mapagsamantalahan, ngunit ginagawa niya. Ito ay medyo malalim na pagpapaliwanag niya sa kanyang mga nakaraang buhay. Or sa kanyang buhay, bagaman nalalaman na niya yung kautusan na espiritual. So, nilalabag pa rin niya ito. Ayaw niya na pagnakawan siya dahil bawal nga, nandito yun no? Yung sa kanyang kautusan na spiritual, kautusan ng ating Panginoon spiritual, bawal ngang magnakaw, pinagbabawal ng Panginoon, ano? Ayaw niya na pagnakawan siya. Hindi niya nais na pagnakawan siya. Ngunit, nagagawa niyang magnakaw. Parang ganun, no? So, itong ginagawa natin ngayon ay, hinihimay natin yung mga bagay na ayaw niya, ngunit ginagawa niya. Ayaw niya na masaktan siya. Ngunit nagagawa niyang manakit sa iba. Makita natin ayaw niya, sapagkat ang hindi ko nais, hindi niya nais na masaktan siya. Ngunit nagagawa niyang manakit sa kapwa. Ito yung gusto niyang ipakahulugan. Ito medyo malalim na pagpapaliwanag niya sa kanyang buhay na
nakakakilala sa kautusan na espiritual, ngunit dito siya sa ilalim ng kasalanan. Ngayon, ito yung sabi niya, pangalawa, subalit, ang kinapupuutan ko, yun ang ginagawa ko. So ito, no, nalalaman niya, napupuot siya, nasalansangin itong kautusan na espiritual. Ngunit nagagawa niyang salansangin, iyon ang ginagawa ko. Kinapupuutan niya. May mga bagay na kinapupuutan siya, no? Napupuot siyang siya ay saktan. Napupuot siya na siya ay pagsamantalahan. Napupuot siya na siya ay pagsinungalingan. Ngunit nagagawa niyang manakit sa iba. No? Nagagawa niya. Nagagawa niyang magnakaw. Bagay na ayaw niyang pagnakawan siya. Nagagawa niyang magmura sa iba. Nagagawa niyang pahirapan ang iba, bagaman ayaw niyang pahirapan siya. Kinapupuutan niya na pahirapan siya. Ngunit nagagawa niyang magpahirap sa iba. Ito, hindi niya niliwanag yung mga ayaw niya, kundi kanyang isinasaysay na may mga bagay siyang ayaw gawin, ngunit iyon ang kanyang ginagawa. Nakilala niya na ang kanyang ginagawa labag dito sa kautusan na espiritual. So ibig sabihin, samantalang siya ay nakakakilala ng katwiran ng ating Panginoong Diyos, nakilala niya ang kautusan na espiritual, dito siya nakilala din niya na nasa ilalim siya ng kasalanan. So, bagay na kailangan niyang mapagtagumpayan. So, may mga tao na nakakakilala dito na maaari kaanib ng isang sekta ng pananampalataya. Maraming nakakakilala dito sa kautusan na espiritual. Ngunit, ayaw nila ito. Ayaw nila ito. Kundi gumagawa sila ng labag dito. Pares ni Pablo, nakikilala niya na yung kanyang ginagawa ay labag dito. Ngunit, siya niyang ginagawa ito. Iyon ang ginagawa ko. Sana ay magkaroon pa tayo ng mas malinaw o mas malawak na kaisipan dito upang makilala din natin ang ating mga sarili. Baka mayroon tayong mga kinapupuutan, no? Ngunit ginagawa natin. So nakikilala natin yung ating kinapupuutan dahil nalalaman natin itong kautusan na espiritual. Kailangan kung ano ang isinasaysay nitong espiritual na kautusan na ito, dapat ito maging isa kabuhayan natin upang huwag tayong mahulog sa ilalim ng kasalanan, upang tayo ay hindi mabuhay ng salungat sa kautusan na espiritual. Malawak pa ang ibig sabihin ni Pablo sa dalawang tekstong ito na dapat nating unawain at dapat nating kalkalin at alamin upang magkaroon tayo ng mas malawak na pangunawa sa dalawang tekstong ito. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.